yung damage na kakulangan nila sa early game, aside from the Farsa, binawi nila sa Emblem. Oo, tama ka dun. So, dito sa turtle fight, palag-palag pa rin naman. Kailangan lang nilang wag i-proc basta-basta yung basic nila. Actually, yung Baxia naman, kaya niyang hindi i-proc. Second lang siya, di ba? Okay, ayun! Ayun nga, Kunkasip! Sakit! Ang ganda naman nun! Yun nga. Isipin mo na, predict mo yun, Qwerty. Hindi mo pa nakita, pero babawi ata dito. Out of execution, pero out lang din. Hindi magiging enough kasi makukunat nga sila. Enough pala ang Concussive Blast pang-compensate sa lack of damage sa early game. Partida, Kalea plus isang Baxia lamang yun. Dalawa pa lang yun. Dalawa pa lamang yun. Paano pa kung sumama si Super Kyle? Na si Super Kyle, yung passive niya dito, nagbibigay pa ng, bawas sa depensa, sa physical defense ng kalaban. So what more kapag sumama siya? Mas diba? lulusot pa yung damage ng ibang teammates niya, di ba? Oo, pero ngayon sa Turtle, mukhang may laban na doon sa may bandang ibaba. Okay. Makikita natin sa minimap, bagsak na rin agad si Hecate. So ngayon, yung jungler yung nawala sa Falcons Academy. Medyo tricky to for them. Masyado ata silang napababad dito. And HG Rock Prime, libreng pagong ang kanilang masesecure this time. And I think sobrang laking kawalan ito, Qwerty. Diskitahan lang eh. Hindi katulad dito ngayon na parang kontrolado sila na ayaw lumabas ng jungle camp. Mag-aabang sa bush, tapos pag may lumapit, aatras. Wala man lang pitik, no? Wala pa. Side-type pa yung mga rookies natin. Okay, ayun na. Ayaw pa magpakita gilas, pero ano yung setup? Ang huli nga talaga dito, yun nga yung follow-up nila. Wombo-combo kaso ka lang si Riley ang nabigyan, pero si Wicked ay matutumba rin naman. Salam dito mabibigyan, pero viral slash kami from Nilwan. Kaso nga lang yung Avatar of the Guardian, hindi tatamaan. Si Super Kyle, nakausok ng bagya, pero si Hecate, sumayaw na si Miyamura. Kaso nga lang hindi pa rin enough damage sila, so that is gonna be a 1-for-1 trade. Sobrang sabay lang nung naging kills na yon. All 2 ang ating kill score. The moment nga, Qwerty, na nagkaroon na ng action, wala pa rin eh. Tight pa rin eh. Diba? Nagkahiyaan pa rin sila na, okay, may namatay na, out na kami dito, pero the good thing is, hindi pumayag yung isa na wala silang bawi dun sa kapila. Diba? Bumawi lang sila sa isa't isa, kaya maging equal pa rin yung kill score, pero dahil sa pag-shove away ng HG Rock Prime sa kalaban nila, that opens up the path na naman for Miyamura to secure the turtle. Diba? Unti-unting mas umaangat yung farmings dito ng isang Lancelot. Pero that is okay for Hecate para sa isang Baxia. Kasi hindi mo naman totally need sa Baxia ng, ng items para mag-deal ng damage. Eh. Survive lang kailangan mo mag-sustain eh. Kailangan mo mag-survive. Pero nakita din natin yung kakulangan din sa damage ni Riley kapag yung setup yung kinukuha niya. Yun nga eh, kailangan yung feathered airstrike talaga. Pero I think may strategy lang silang ginagawa dito na they're wanting to secure pick-offs at pwede muna. din. Na parang, okay, mamaya na tayo makipag-dami dyan sa kanila. Kasi ang pinaka-importante sa lahat eh yung pick-off muna. Lalo na, sila naman yung in control when it comes to the turtle. Eh, nadidistribute naman yung perks dun. Saka pwedeng din, no, parang pang-pigil tapang lang against Falcons Academy para at least for Wicked, magdalawang isip din siyang pumasok kung sesetapan niya si Riley na may pang setup din. Bawian siya. Baka bawian nga siya, pero pag in-overthink mo, possible yun eh, di ba? Oo, pwede kasing ganun eh. So, pwedeng pananakot lang. At ngayon, dami nating sinasabi, pero wala pang nangyayari. Kaya nga tayo maraming sinasabi, wala action guys wala talagang nangyayari, boss eh. Kahit na yung ganyan, yung dinadamage nila si Super Kyle, wala yan. Pagbalik dyan sa damo, okay na yan eh. Wala talaga. Nagkikiliti yan lang. Libreng turtle na naman. So, willing yung Falcons Academy na ibigay to. Wicked, gagawa ng play. Okay, huli ata isa, follow up. There you go, that is gonna be a kill. After the Guardian, follow up. Kaso nga lang si Super Kyle magpapahabol lang. Drake QT na pa sobra ata, revitalize, magiging enough nga ba? Tatlo ang umatake, tatlo ang bibigay. But that is gonna be a kill coming from Hecate. Ngayon, Falcons Academy ang mamamayagpag in terms of the kills. Pero again, HG Rock Prime kasi ang kumuha ng lahat ng pagong. Tatlo po yung na-secure nila. So even with the kills, lamang pa rin ng bahagya ang HG Rock Prime when it comes to the gold lead. Saka mabibigyan na ng tapang dun si Miyamura sa mga objective takedowns na, oy, akin yung mga objectives ha. So baka sa retrihan, magkaroon siya ng confidence. Hecate,
nabangga dun sa itaas, pero alam din ni Neil Juan and Miyamura na hindi nila dapat labanan kasi for sure, may kasama yan! Ganda naman dito ng habol. Kaso nga lang Feather Airstrike ang combo. Kaso nga lang makakaiwas pa si Miyamura. Andyan naman yung si Bat. Papalo up na. Andito na si Zekisu. Bibigyan ata nila. Yun ang napakagandang knockout nila ng skill. Riley with a play. Kinuha yung Tsunami Slam para makakuha naman sila ng 2 kills. So bawian ng bawian. Ang nangyayari dito, QWERTY, kanina pa sila nagpapalitan. Parang wala pa rin nangyayari kahit na may mga ganung mga team fight. Kasi tablado ulit ang laban. 4-4 ulit. Kung kanina 2-2, ngayon 4-4 naman. Bumawi lang HG Rock Prime against Falcons Academy. Nakita natin dito, nagpe-pay off na yung setups na inokopya ni Riley. Naging enough na yung damage output nila kasi nandyan na si Zekesu para mag-provide ng damage na kulang sa early game. And right now, nakanakaw pa sila ng isang purple buff dito, though hindi naman ganoon ka-reliant ang isang Baksha. Pero still, a buff is a buff. So, mas gugustuhin yon ng HG Rock Prime para unti-unting umabante yung lead nila. Yung Moscow, malakas na. Ang bilis na sumibat o, tingnan mo. Ayun o. Ay, nag-hit lang para mag-TP. Pero tingnan mo pag umano. Mabilis na sumibat Meron na pag nag-item check tayo mamaya, makikita mo kung gano'n nakabilis. Ayan Ayun, masakit na yan. Masakit na yan. Baka ano na yan, baka DHS na yan, tas Golden Stop. Baka meron na ano yan Ayan. Okay, buo na yung Trinity niyan Nagunsil! Pasok ata sila dito. May nahuli. Feather Airstrike. Ano na naman yung pagpasok? Kaso nga lang, napatumba. Dito si Miyamura. Wala na yung jungler ng kabila. Wicked din dito. Tutumba. Babawi pa ata sila. Pero Drake Cutie, medyo low na. Kailangan umatras. Pero Zekesu, siya talaga magiging susilid dito when it comes to the damage. Siya na yung tatrabaho. Bahala na yung Lord. Hero muna tayo. Pero hekate, kukunin pa rin ata talaga yung Lord. Bahala nang maubos tayong lahat. Pero yung objective pa rin ang aking kukunin. But that is gonna be a 4-4-3 trade in favor of Rock Prime. Kasi yung Lord makukuha ng kabila, pero yung kills, pabor na pabor para dito sa HG Rock. The question is, okay ba yung trade na yun para sa kanila? Para sa akin, feel ko okay. Yung gold lead, nandun pa rin Okay naman no? Kahit pa paano, kasi nabigay naman tsaka, kay Zekesu at kay Neil. Maagang Lord pa lang kasi to. Basic na basic pa lang to anuhin. Meron naman silang Moscow para tunawin yung isang Lord na yan. Pero ang ganda ng ginagawa ng Falcons Academy, especially for Wicked, na makakuha ng tamang target. Huling-huli na nga ata dito. After General man gagamitin niya. Tortoise Movie Sands, pang anti-heal sana. Kaya makakuha na talaga si Kill. Phantom execution coming from Miyamura. Huli pa ba dito si Drake Cutie? Pumupronta lang para talaga makadamage dito si Kesu. Nagagawa niya ng kanyang zip at place. Kaso nga lang wala siya dito mauuntog. Hekate, sobrang low na. And that is gonna be another kill. Pero tumawid doon sa loob. Nakuha si Yuna Dre sana pero hindi. Na-cancel ni Yuna Dre yung Phantom execution. And hindi magtatagumpay si Miyamura. Pipirma lang naman sana, kaso hindi ka naman pala idol ni Yuna Dre. Na-cancel pa yung pagtahi at pagpirma ni Miyamura. And that is actually a nice stop of the momentum na ginawa dito ng FLCA sa totoo lang. Kasi kung nagawa yun ni Miyamura, definitely the momentum will be on the hands of Rock. At sa dinami-dami na nangyari, 10-10 ang score. All 10 ang score. Talagang equal. All 10. Diba? Ibang klase itong laban na to. Maganda. Feeling ko nga, abot na naman tayo ng matagal-tagal. Feeling ko nga, OOT tayo sa mga laruan. Masyado pang maaga. Ibig sabihin, ganun katataas ang level ng laruan ng ating mga players dito, QWERTY. Kasi, dikit Isipin mo, open qualifier team to up against an MPL-affiliated team na nakuha lahat ng suporta. Pero andun na nga, yung Tsunami Slam, kuha ng kill onto Drake Cutie. Wala pa namang Lord na lalabas, pero maaaring gamitin ito ng Falcons Academy to their advantage na i-push lahat ng lanes. Gamitin itong opportunity na to na i-force yung HG Rock Prime na umatras muna. Mukhang ganun na nga yung mangyayari kasi they're focused on getting the turret onto the bottom lane. Meanwhile, for HG Rock Prime, medyo defensive muna sila dito at nagiging passive kasi kulang sila ng isa pero parang hindi pala laban din ulit. Hekate, mapapatumba dito pero andun din naman yung bawi nila ng tumbling. Kaso nga lang killing spree na dito si Yuna Dre. Kanina pa siya nakapwesto na magandahin lahat ng kanyang mga Feather Airstrike. On point pag bumagsak.
And ito yung isa sa mga threat para sa HG Rock Prime, kaya hindi nila magawa yung mga pwestuhan nila, QWERTY. Pero nararamdaman Yun din lang. ng Falcons Academy yung damage na manggagaling dito kay Zekesu as well as Miyamura. Kaya naman kung merong 10-10, merong 12-12 para dito sa laban. At andun yung Ferrer Strike ang kasulang. Naabutan pa rin siya. Napakasakit na ng ginagawa nila dito. Wala na atang tinamahan dito si Drake Cutie. Si Salam dito na pa-Wind of Nature, kaso nga lang hindi ata sasapak. Napakaganda naman ang ginawa dito ni Miyamura. Tila inabangan lang yung pag-dash in na ginawa dito ni Salam. At ngayon na may Lord ang HG Rock Prime, QWERTY, parang kaya ata nilang pumwersa ng inhibitor turret. Pero ang tanong kaya din ba itay ulit ng Falcons Academy yung mismong kill score? Kasi sa mga dinami-dami ng nakita nating laban kanina, ganun yung nangyayari. Laging natatabla lang yung laban. But clearly, sobrang ganda naman nung, attempt na ginawa doon ni Farsa, ni Yuna Dre. Ang kaso nga lang, ready si Zekesu. Diba? At ganun nakasakit yung Moskov. Buti na lang, nandun din yung ilang tropa ni Yuna Dre. Kasi kung wala at nabuhay yung Moskov, clearly, a dominating team fight na controlled by HG Rock Prime sana yun. Pero ngayon, mga mega minions pa yan Pwedeng mahanap ng setup dito si Riley, tapos follow up. Sinilwan din. Diba kaya lang din naman nag-conceal. Harap-harapan ng nag-conceal. Ginawa lang talaga nila to para makabasag sila ng Torre. Humuli na nga na isa si Wicked. Makakuha nga ba ng kill? That is gonna be Zekesu. So wala na dito yung Moskov. Kailangan na magbamba out ng HG Rock Prime kasi maghahabol talaga si Super Kyle. Ayaw niya bitawan dito si Drake Cutie. Miyamura naman dito kailangan sumuporta pero andyan naman yung Revitalize. Binlikan. Buhay pa rin. Aabot. Phantom Execution hindi kumonekta. Kailangan niya na magbamba out. Inubos na lahat ng mga dashes. Dalawa ang tumumba sa side ng HG Rock Prime at magpupush pa yung FLCA. Ang tanong kaya pa bang dumepensa ng HG Rock? Mukhang yes sir, pero ibibigay muna yung gitna kasi alam nila hindi naman na ipipilit pa to ng Falcons Academy. At yung tabladong laban kanina ngayon binaliktad ulit ng Falcons Academy. Sa kanila naman ang isang lamang dito sa laban against HG Rock Prime. And clearly, nakikita natin dito, minamaximize lang ng isang team yung overextension nung kabila. Yun nga diba? Nakita natin kanina, nag-conceal tapos nag-try mag-pick off ang HG Rock Prime. Umatras ng onte yung Falcons at nung nakita nilang nag-exhaust ng resources at skills ang kalaban, tsaka sila bumanat ng counter-punch. Kaya naman ngayon, nasa FLCA na yung lead muli. Bawian lang talaga. Parang so much talaga yung nangyayari dito. Minsan, aangat tong FLCA, yung kabila naman minsan yung babawi, yung Rock. So ngayon, abangan na lang talaga kung Feel ko mainit talo dito, QWERTY. Sa tingin mo ba? Parang ganun na nga. Pag may naghanap ng pick-off tapos hindi naman sila ganun ka-ready, doon sila madadali. Lalong-lalo na, my lord, 20 seconds. Dito dito matitesting yung yung strategy nyo Mag-aantay ba kayo dun sa lord, hanap ba muna kayo ng pick-off? Kasi para dito, sa nakita natin sa laban, mukhang maghahanap muna ng pick-off ang Falcons. Actually, both teams kasi nakapwesto sila sa opposite side ng lord. So nagpapakiramdaman, pero now nag-decide na ang HG Rock Prime. Okay. Papatunugin yata. Pwesto tayo sa Lord, patunugin natin, mag-hero tayo. Pero... Yung mga ganyan ni Super Kyle, bait lang yan Yun nga Kasi pag binigyan niya ni Riley, pag binigyan ni Riley, papalo up din yung FLCA right away. Expected na nila. Ay, pina-burst down yung Lord. Yun lang, irarash ata, pero mukhang aabot, may conceal play. Ayun lang, hindi na sila umabot at napakaganda pa dito ng ginawang final slash. Andiyan pa yung si Bat. Avatar of Guardian! Napakaganda na pwesto dito ng HG Rock Prime. Nagwawala na sila at mukhang wala silang ititira. Wicked, immortality pa. Papapatubad din dito Super Kyle. Wala na sila ditong pupuntahan pa dahil hindi na sila pagbibigyang makauwi. Ngayon na may Lord sa mid lane, inuubos pa ang mga miyembro. Pero that is gonna be a game changer. That is gonna be a kill to Miyamura. Kaso nga lang hindi magiging enough kasi mag-isa lang si Hecate. And that is gonna be a clean wipeout. HG Rock Prime ang kukuha ng unang game.